Sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. Hello, this is Clooney Uy. I would like to invite you to the Midnight Magic Carpet Ride. Tuwing linggo po siya ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 over DWBL 1242 kHz. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Yes. Magandang gabi sa inyong lahat. It's a beautiful Sunday night na naman po, and welcome to the Midnight Magic Carpet Ride Show. Kayo po ay nakikinig sa DWBL 1242 kHz on your AM band. And kung gusto nyo naman po mapakinggan tayo via internet, pupunta lang po tayo sa www.bl1242.bravesites.com. Good evening. Talagang good ang evening. Ito po si Clooney Uy, ang inyong lingkod na makakasama nyo tuwing linggo ng gabi. Nagsisimula po tayo alas 9 hanggang alas 10. The Midnight Magic Carpet Ride Show. Sabi nga na mentor ko this is habit forming. Really, habit forming. Maaari kayong makinig sa Midnight Magic Carpet Ride Show. To think is to create. To think is to create. Paano yun? Paano yung anong ibig mo sabihin, Clooney? Lahat ng iisipin namin nangyayari. Our experience po depends on our mindset. Okay? What do you mean by mindset? Ano po ba ibig sabihin ng mindset? When you say mindset, ito po ay series of programmings. It's a series of idea, a set of idea na naging feelings po. It is a belief, paniniwala about pwedeng your intelligence, pwedeng your talent, or a fixed trait. Ibig sabihin po, nagiging framework po yan. No? Nagiging framework po ang ating mindsetting. Kumbaga, nagsama-sama ang mga thoughts. Nagsama-sama po ang mga kaisipan na naging papuntang experience po natin. So, if we are experiencing this and that right now, actually, ang na-experience lang naman po natin dalawa favorable and unfavorable kuno. Okay? Favorable or unfavorable kuno. Tatapatin kita, Clooney. Right now, I don't like what I am experiencing. No? Hindi ko po gusto ang nangyayari sa buhay ko. Health-wise, marami po akong sakit. Ang akin pong ang dami kong utang. Yan, may nagtanong, ang dami kong utang, lubog na lubog ako sa utang. Kumikita ako pero palaging kulang.
Lahat, wala akong makasundo. Anak ko, hindi ko makasundo. Mga kapitbahay ko, galit sa akin. Ka-office mate ko, mga classmates ko, galit sa akin. Wala akong makasundo. And to tell you, hindi rin ako makatulog sa gabi. Buti nga ngayon, alas 9, gising pa. No? At least maaga-aga. Hindi ko po katulad dati nung ang oras po natin noon, umabot tayo ng alas 12 midnight. So, karamihan po sa mga nakikinig, they are not experiencing favorable condition na sinasabi. Okay? And the good news is, sirs and mga moms, please do not blame your experience. Okay? Because lahat po na nangyayari sa atin right now is what we have created. Ulitin po natin. Lahat po na nangyayari sa atin right now is what we have created. Ibig sabihin, kaya ganito buhay ko, miserable, ako nag-create nito? Yes. Ibig sabihin, kaya ako, kulang ko sa pera palagi? Puro utang? Ako nag-create nito? Yes. Ibig sabihin, kaya ako hindi makakuha ng right partner hanggang ngayon? Palipat-lipat ng relationships? 1 week pa lang, one year pa lang, puro away na. Ako nag-create nito? Yes. Ibig sabihin, kaya ako walang peace of mind, Clooney? Ako nag-create nito? Yes. Okay. Let me explain, okay? Saan pa po nanggaling yan? Saan po nanggaling ang experience? Okay. Ganito po yan, All of our experience, ang pinanggagalingan niyan, how do we behave? Okay? And all of our behavior, pinanggagalingan po yan, attitude. Kung positive or negative. Okay? And, ang attitude po, sa Tagalog po pananaw, ang pinanggagalingan po niyan, yung atin pong mga paniniwala na nagbuo-buo, naging series of programmings. Saan naman nanggaling ang belief, ang mga programmings? Okay? Ito na. Pag nalaman nyo po ito, sigurado po ngayong gabi, magbabago po ang inyong tingin, pananaw sa inyong mga experience. And after this, matutuwa kayo because you will be empowered. Yan po ang programa natin, more on self-empowerment. Binabalik namin ang confidence sa inyo. Sigurado po, maliliwanagan kayo kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa buhay natin. Okay? Ito po yan. From 0 to 4 years old, okay, open po yan. Open po. Wala po tayong set of beliefs, wala pa po tayong programmings. Pero, ang una pong mga magi-influence sa atin, from 0 to 4 years old, ang atin pong mga magulang. Ang mga parents po natin. Lahat po, from 0 to 4 years old, lahat po na naririnig natin. Kahit sabihin po natin, naglalaro po tayo ng mga 2 to 3 years old, naglalaro tayo, mga binubulong po sa atin, nung tayo po sanggol pa, yan po ay pumapasok na sa ating kaisipan. Example, okay? Maliit ka pa, tuwan-tuwa sa'yo, ang sinasabi ng mga magulang mo, ay, ang cute mo naman, paglaki nito, magaling to sa magiging magaling to sa school, magiging successful to. Ayan. Lahat po yan, from 0 to 4 years old, pumapasok yan. Hindi lang po yun. Pati po yung mga hindi sinasabi, naririnig, basta dumadaan, pumapasok din po yun. Example, from 0 to 4 years old, naririnig po natin, nag-aaway ang ating mga magulang. Araw-araw, umaga, tanghali, gabi, nagbubungangaan, nagsisisihan, pagkatapos, minsan, maririnig pa. Kasi naman
Nagsimula naman ang kamalasan natin nung pinanganak ito. Akala nila walang malay, no? From 0 to 4 years old. Yung mga first programmings po, pumapasok na po yan. 0 to 4 years old, makulit. Ang kulit-kulit. Parang para tumahimik yan. Para hindi siya malikot, ang gawin natin, takutin natin. Hala! 0 to 4 years old. Pag lumabas ka ng bahay, ayaw mo makinig. Sige. Yan o, kita mo yung pulis. Yan yung mamang pulis. Huhulihin ka niyan. Yung statement na yon, huhulihin ka niyan ng mamang pulis na yan. Kita mo walang kinalaman yung pulis Baka kaya nga nandun yung pulis nandun sa labas para to protect. Pero yung statement na nanggagaling sa magulang from 0 to 4 years old, pumapasok po yun. Pumapasok na po yun. Isa pa. Ayaw mong sumunod? Sige ka. Ayaw mo ba pumasok? Laro ka ng laro sa labas. May mga taong lupa. Yan. Sige. Gabi na. Nandyan na yung mga white ladies. Nandyan na yung mga tekbalang. Nandyan na. Ayan. Sige, takutin nyo na. Takutin yung mga anak nyo. 0 to 4 years old. Ayan, may ipis, may ipis. Mga agat yan. Diba? Ayan. Kaya pinsan pagdating po natin ng time at the age of 40, 50, biglang, balik tayo sa pulis. Makakita ka ng pulis. Hoy, iba yung pakiramdam mo. Parang bumabaliktad yung loob. Wala namang ginagawa sa'yo. Bakit? Kasi nga po, lahat yun pumasok po sa atin. Yan po yung mga examples lang po. From 0 to 4 years old, pumapasok po. Kaya po mga magulang, mag-ingat naman po tayo. No? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin. From 0 to, yung mga, akala po natin walang pakiyan. Pero pumapasok po lahat yan. Mag-ingat po tayo sa lahat ng mga naririnig po sa atin. Bakit? Tandaan nyo po, ang mga bata po, ang unang influence sa buhay, walang iba kung hindi mga parents. Kung ano sabihin ng mga parents, yun po ang totoo. Wala silang judgment, basta yun ang totoo, pasok po yan. Okay? Ngayon, pagdating po ng 5 to 12 years old, medyo magmimix na po yan. Kasi po, papasok sa school, yung magiging influence po nila, aside from parents, papasok na po yung mga teachers. No? Papasok na po yung mga, kung sino man, kung Catholic school yan, di siyempre, nandyan po ang mga madre, nandyan po ang mga pare, yan po yung mga second influences niyan. Yung mga homeroom teachers na nagpepresentang kami ang inyong sumunod na magulang. Ayan, mga homeroom teachers, di ba? Ayan po. So, from 5 to 12 years old, magmimix na yan. Yan po yung mga influences na papasok. Another programming, kung ano po sabihin nila, wala pong judgment yun, pasok na naman. So, minsan magtataka kayo, bakit yung mga anak ko, nung nag-aral, ganito, pag-uwi, ito ang turo ko. Ngayon, nung pag-uwi galing school, iba na sagot sa akin. Sabi ni teacher, ganito, ganito, ganito. Ayan. Tapos minsan mami-mix up sila. Pagdating sa school, iba yung turo doon sa bahay, iba yung nakikita. Bakit ganoon sa bahay? Ayan. Nagsisimula na yung mixed up. Pero yung mga programmings po, pasok pa rin yun. Again, what we think, we create. So, kung nagiging confused at the age of mga ganyan, 5 to 12, kailangan po ng mga guidance, no? Kasi po very, very, very important po talaga yung mga naririnig at nakikita po ng mga bata. Kaya nga, di ba sa TV, meron po mga parental guidance. Napaka-importante po yun. Then comes 13 years old to 18 years old. May papasok na naman na series of influences. Sino yun? Sino yun? Ang mga classmates, ang mga barkada. Kaya nga 13 to 18 years old, ayan po, yan po yung tinatawag na peer pressure. Yan. Nandiyan na po nagsisimula yung kailangan
kasama ka sa grupo namin. Kailangan kasama ka sa gang. Kailangan lahat tayo naninigarilyo. Lahat tayo ganito. Ayan, lahat tayo may kulay yung buhok. Lahat tayo dapat may tattoo. Kung hindi, wala kang kwenta. Hindi ka tatanggapin. Hindi ka namin papansinin. At the age of 15 to 18, ito na po. Diyan po pumapasok ang nagiging influence na ngayon yung mga students. Mga barkadas, mga kaibigan. Kaya kung minsan na mapunta sa grupo at the age of mga teen, no? Yan yung mga sensitive part. Na hindi ka nais-nais, tinatawag nilang bad influence. Napunta, pinag-aral mo't lahat. Napunta sa grupong ayaw mag-aral. Kawawa naman yung mga parents po, di ba? Kasi ang akala natin pumapasok sa school, yung pala hindi pa, ginagamit lang yung mga baon. Ayan na po, nandiyan na po nagsisimula yung mga problema. Again, yung confusion, yung stress ng mga bata, nandun po nagsisimula yan sa pagdating ng mga teenage years. Ang gulo yan, naghahalo na. Sino ba talaga? Ano ba totoo? Ito mga barkada ko, dito masaya ako. Pag ganito, feeling ko tanggap ako. Sa bahay, hindi ako tanggap. Pagkatapos, mga teachers ko, puro ano ba tawag dito? Puro mga rules and regulations, puro punishment or ganito. Ayan. So, ayan. Nagkakaroon nga ng grupo. Okay? So, the series of thoughts, the series of programmings are now nakapasok po sa atin. Ang dami na, di ba? From 0 to 4 years old, yung mga naririnig natin sa mga parents natin, nakapasok na po yan. 13 to 18 years old, mga tinuro ng mga teachers, nakapasok na rin po yan. Then comes our barkadas, the peers. Pasok po yan. Pagdating po ng 19 years old, up to hanggang ngayon, hanggang ngayon, kung ilang taon na po tayo ngayon, sino na ngayon ang series of influence natin? Hulaan nyo. From 19 to hanggang ngayon na nakikinig kayo, kung ilang taon man kayo, the next series of influence is media. Kung ano po yung napapanood natin sa TV, kung ano po yung palagi natin pinapakinggan sa mga radio, ano po yung binabasa natin sa newspapers, yan na po ang nagpro-program sa atin ngayon. Yun ang pinakamatinding series of influence na. So, kung mahilig po tayo makinig sa negative news, example po, meron po tayong mga palabas, no? May mga palabas po sa TV na ang topic puro yung puro mga crimes. Alam niyo po 'yun. Ang kino-cover nila yung mga itong si ganito pinatay, itong ginat nilooban. Tapos uulitin po yung storya, i-dramatize, reenactment, uulitin na naman po 'yun. Yun po pumapasok sa programmings po natin until now. Kung ang araw-araw, umaga, tanghali, gabi, ang pinapakinggan po natin sa atin po mga radios o kaya sa TV, o kaya nababasa natin, kaya sumalapit na magunaw ang mundo, napakahirap ng buhay, mauubusan ng tubig, mauubusan ng gasolina, tumataas ang mga bilihin. Ayan po, yan po ang series of influence. The programs will be there. Pasok po yan. So what do we expect? What do we expect in our programmings? No? Di puro negative. Kung magiging ganun po, yan po ang pumasok sa atin. Sabi nga natin ganito, diba, sa opening, what we think, we create. What we think by influence, paano yung yung hindi po natin sinasadya. Yan. Yung mga pumasok po, paano yan? Magiging experience na kung ba yun, Clooney? Yes, nakapasok na po yan. It will be an automatic. Kaya nga, at the age of 0 to 4, napaka-sensitive po, napaka-powerful po ang mga parents. At the age of 5 to 12, kung sino po yung mga teachers, yung school
napaka-powerful po niyan. At the age of 13 to 18, yung po mga barkada, napaka-powerful po yan. Kaya dyan yung mga age na marami naglalayas, maraming magulong buhay, hindi alam kung ano yung totoo at the age of 13 and 18. Ako po, at the age of 15, 16, I had a nervous breakdown. Isa po ako sa mga ganyan, naging ganyan po naging problema ko noon. At the age of 15, 16, ang rami kong tanong sa buhay, hindi ko masagot. Buti na lang, ayan, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko po noon, pihit ako ng radio, napunta po ako sa The Midnight Connection. Doon ko first narinig si Johnny Midnight. That was the first I heard about self-improvement, self-empowerment. Tapos noon naging tutok na ako kasi wala naman po akong magulang, mag-iisa lang ako. Wala akong father figure, no? Kaya nakaasa po ako ngayon, buti na lang, instead of me na involved sa drugs, kung saan na po, ang kinaadikan ko, yung mga turo sa The Midnight Connection. Kaya at the age of 15, yung mga ganyang edad ko, iba na po ang aking, iba po ang naging pananaw sa buhay. Again? So, balik po tayo, no? Yung mga series na mga sinabi ko, lang programs, yung mga mindsetting, dun po nagsisimula yan. At the age of 4 years old up to now. Kaya po depende po kung ano po yung tinututukan natin, So, kung negative po ang mga atin pong mga pinapanood, pinapakinggan, binabasa, sigurado po our beliefs and programmings will be negative. And kung ganun po ang mangyayari, our attitude will be negative. Kaya nga po, 'di ba, narinig niyo po ba yung mga PMA, the positive mental attitude, mga tinuturo, top 4, masyado mga negative people, nanggaling po yan din sa mindset. So kaya, pag sinasabi ganun, ay attitude mo nga, baguhin mo. Hindi mo mababago yung attitude. Ang babaguhin mo, yung mindsetting mo. Okay? Next, kung positive po ang attitude natin, then comes our behavior, ang pag-uugali, ang mga galaw natin, di positive din. Ngayon, kung ang attitude po natin negative, ang pananaw, of course, ang mga galaw natin is puro negative rin. Di ba? Ngayon, if we behave positively, ang mangyayari po, what we will experience, ang mga magiging karanasan po natin sa pang-araw-araw will be positive. Kung we behave negatively, automatic po yan. So, do not blame our experience. Huwag po natin sisihin kung ang mga karanasan natin nangyayari ngayon, hindi mo po maganda. Kasi po, yan po, ang pinanggalingan yan po lahat, hindi po yung ugali, hindi po yung attitude, kung hindi po yung belief, yung programmings na in-acquire natin from zero age. So, anong gagawin ko ngayon? Clooney, anong gagawin ko? Isa ako dun sa mga nakaka-experience ng hindi maganda. Sandali, pare ko. Ano ba yung hindi maganda? Para hindi tayo maguluhan. 4 lang po yan. Kumbaga doon sa cone candles, yellow, red, blue, or white. Pag sinabing yellow, financial prosperity. Blue, relationships. Red, power and protection. And white, health. 4 lang po yan. Health, wealth, happiness, relation, and peace of mind. Diyan lang po. Sabihin nyo kung ano doon ang hindi nyo na-experience na maganda. Pag ako nagtanong yan, ganito yun. Lalo na pag yung mga sessions, usually po, ang number 1 na sagot dyan, Clooney, we don't experience financial abundance. Hirap na hirap ang buhay. Yan na yun. Kaya nga dati, ang pinakamabenta na pyramid cone candle, number 1, hot selling,
Number 1 po, kulay yellow because it's more on financial prosperity. So, paano ang gagawin? Well, there are many techniques, no? There are many techniques to reprogram, to rewire our brain. Tandaan nyo, to think is to create. And we think by using what? Our brain. Utak po. Utak po ang ginagamit natin sa pag-iisip. Ha? Huwag na po natin kakalimutan yon. And our left and right, and we have two parts of the brain. The left and the right brain. Okay? Yung left po, ginagawa po niyan, the left brain uses logic, uses analysis, ano ba tawag dito? Yung meticuloso, no? Mahilig po sa facts, sa mga detalye. Ayan, yan po. Mahilig po mag-compute. Palaging nakabase sila sa pinag-aralan. Yan ang left brain. No? Ang right brain naman, nakabase yan sa creativity, imagination, intuition, arts, non-verbal, feelings, sa mga visualizations. Okay? So, iba-iba po ang mga ginagamit to reprogram. And first, how to reprogram. Gusto ko na ma-reprogram kasi hindi nga magandang experience ko, Clooney. Gusto kong paano gagawin ko. Okay? Well, if you want the shortest way to reprogram, ang tinuturo po natin yung atin pong releasing the negative programmings. Letting go and releasing of the negative programmings. Yan po yung tinuturo natin. That is the fastest and the easiest way to remove all the backlogs. Simula nung maliit pa tayo. Yan po tinuturo natin. Ngayon, last November 9, we had an session sa ICLA. Pero kinakausap ko po ay aking manager, si Sir Alvin Paseño. Sabi niya, wala po pa tayong schedule ngayong December. Baka po January na yan. So, dun po sa mga umattend, I call them releasers. And ako po ay hindi nagpipresentang teacher. Nagpipresenta po kung classmate nyo rin because habang nagre-release po tayo ng mga negative programmings, kasama po ako dyan. Nag-guide lang po ako kung paano mag-release. Pagkatapos po, yan, sabay-sabay po tayo nagre-release. Natutunan po natin technique ito 2008 and this is very effective. This is really very effective. Minsan po, pag na-release po natin yung mga negative programming na nakaharang since 19, kopong. Example, ako po, si Clooney Uy po, I am 47 years old, pero meron pa po akong tinatanggal ang mga programmings nung mga 30 years old ako, 20 years old ako, minsan may lumalabas pa nung 10 years old ako. And ito po maganda dyan. The guarantee. Every time we release, you know what happens? Yung mga blessings, yung mga opportunities, automatic po, bigla pong babagsak na hindi nyo inaasahan, hindi nyo, hindi nyo ina-expect, kusang lalapit sa inyo yung tinatawag na mga blessings. Blessings in the form of health, financial prosperity, happiness, and peace of mind. Okay? Kaya that is the shortest way I know to release the negative programmings. Itutuloy po natin to. Babalik po tayo sa station ID muna tayo. Antabayanan nyo, of course. After the station ID, I'd like to dedicate again this radio program, the Midnight Magic Carpet Ride, to my mentor, Sir Johnny Midnight. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.
Kung ikaw ay nalulungkot at wala kang makaibigan, puso mo ay may sandigan, bulaklak. Mapapawi ang kirot, paghapyos mo ng talulot, ay ginhawa ang siyang dulot, bulaklak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa atin ay galak. Kung ikaw ay nagmamahal at di kayang mamutawi ang pag-ibig sa iyong labi, bulaklak. Kung may karamdaman ka at kailangan ng paglingap, di ba't pangalis ng hirap, bulaklak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa atin ay galak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa atin ay galak. Mayroon bang hihigit pa kung ikaw ay magpapatawad o siyang hihingi ng tawad, bulaklak? Paano na itong mundo kung ito'y mawawala pa, sa hantungan siya'y kasama, bulaklak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa atin ay galak. Bulaklak, ang ganda ng bulaklak, ang bango ng bulaklak, dulot sa atin ay galak. Welcome to the second part of our program. Nakikinig po kayo ngayon sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. Inyo pong lingkod, si Clooney Uy, over DWBL 1242 kHz. At kung pwede nyo naman po kaming pakinggan via internet, pwede po kayong pumunta sa www.1242.bravesites.com. Yan, napakalinaw po dun pag pinakinggan po natin. Kung medyo nahihirapan po tayo sa sa transistor. Transistor pa yan. Ang pwede rin po tayo mag-text. My cellphone number is 0926 615 6537. 0926 615 6537. Yan, marami po nagte-text as early as kanina pa at nag-enjoy po sila daw doon sa topic natin, okay? Again, prosperity is a condition of being successfully financially. Kumbaga, ang abundance po, ang financial abundance, ito po yung state na sobra. Pag sinabi pong financial abundance, yung overflowing of fullness, yung affluence, yung wealth, sobra. Ang dating ng income na hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. Pwede ba yun, Clooney? May ganun ba? Ang dami pong ganun. No? Yung talagang sobra na kasama na po sa pang-araw-araw mo yung magbigay. No? Ang daming nakapila ng mga charitable institutions na nag-iintay sa'yo. Kasi parang ang dating mo na philanthropist. Sobra. May ganun ba? Marami pong ganun. No, marami pong ganun. Prosperity is a condition, no? And katulad po ng pinag-uusapan natin kanina, from the age of 0 to hanggang ngayon,
lalo na yung mga early part, ano, if we were conditioned, no, na masama ang sobra-sobra, masama ang maraming pera, hindi yan hindi mo kailangan yan, hindi mo dadalhin yan sa iyong uling hantungan, yung mga ganun. Ayun, pag sobra baka nakawin lang yan. Lahat po yan depende po sa mga mind setting natin. Na kung ano po yung mga naririnig natin sa mga atin pong mga influences. Alam nyo ba kung sino po yung mga authorities na mga nag-i-influence po sa atin? Yun po yung mga taong nire-respeto natin. We respect so much. Katulad po ng mga parents, teachers, yan, kung yung mga religious leaders po natin, pati po yung mga sa government sector, kung nire-respeto po yung mga atin po mga officials. At meron po naman yung mga kaibigan, kung sino yung nire-respeto nating kaibigan, kahit ano pa yan, kahit negative pa sabihin yan, pag nire-respeto mo yon, pasok po lahat ng mga sinasabi nun. At minsan mahahawa ka na. No? Ngayon, balik na rin naman natin, kung kapaki-pakinabang naman at positive influence din, di maganda. Okay? So, sabi ko nga po kanina, the shortest way to let go of yung mga negative programmings is to release and let go. At yun, mahirap po ituro yun. Dito po sa kulang po ang 1 oras sa ating programa para po ituro yun. There is a technique, there is a simple, pero mahirap pong gawin sa umpisa kasi hindi po tayo lahat tinuruan mag-release and mag-let go. Ang tinuro po sa atin is actually walang tinuro sa atin. Ngayon, marami po nagtuturo, yun nga, to program yourself to success. Buksan mo na yung internet mo, ang raming nagtuturo, ang rami po mga gurus na to program yourself to ganito, how to condition, change your mind setting. Yes, nandun na ako. That is very, very, effective. Pwede po yan. Okay po yan. Kaso anong nangyayari po, kung papasok ang information, para po computer yan ang dami mong applications, ang dami mong pinapasok, pero yung virus nandun sa loob, di ba kailangan tanggalin po yun? Kung hindi, damay po lahat yung system. Ganun po ang nangyayari. Yung mga virus po, yung mga negative programmings na pumasok sa atin since age 0, yan po ang pwede naman natin tanggalin dun sa releasing and letting go session. Napaka-effective po niyan at marami na po nagtagumpay dahilan dyan. Yun po the shortest way. Ngayon, meron po tayong isang technique na ituturo ngayong gabi. Ang tawag po natin the prosperity game. Okay? Maganda po kung nakapag-release kayo. Doon sa mga releasers, yung mga tinuruan ko, I hope nag-release po kayo, no? Di ba tinuturuan po natin umaga, tanghali, gabi, we have to release. Kahit nakikipag-usap ka sa isang tao, you have to release. Kahit nakasakay ka sa jeep, kahit nagda-drive ka, you have to release, and release. And every time we release, pagaang na pagaang ang buhay. Ang lumalapit po sa inyo, yung mga tinatawag po na nakaaya-aya, swerte, mga gusto mo makasama, yan po lumalapit. Automatic po yan. Every time we release. Ngayon, after we release, pwede ko ngayon ituro yung tinatawag na prosperity game. Paano ba yon? Okay? Game. Ihanda po ang papel at ballpen na sumusulat. Okay? Bibigyan ko kayo ng 1 second. Get your papers and ballpens. Dapat sumusulat Yan. Game. Ito po yung tinatawag na prosperity game. Okay? May papel na. Okay, very good. Very good, children. Ngayon, dun sa papel po nyo, gumawa po kayo ng 1, 2, 3, 4, 5 columns. 5 columns. Okay? Do sa first column, yan, dilima po yan, no? Parang yung journal. Alam mo yung journal? Ayan, very good. Do sa first column, lagay nyo po doon date. Date. Alam mo yung date sa Tagalog? Okay. Ano nga ba yung date sa Tagalog? Petsa.
Next, second column, income. Isusulat nyo ngayon, income. Okay? Sa Tagalog, lagay mo na lang dyan, papasok. Papasok na pera. Third column, lagay nyo po dyan, purchases. Okay, mga binili. O kaya, basta binili o kaya expenses. Purchases, expenses. Yun po yung third column. Yung fourth column naman, mga amount purchased. Yun yung amount purchased kung magkano. Okay? And the fifth column will be balance. Balance. Parang ano yan ledger, parang journal. Ayan. Ulitin ko po. Doon sa 5 column, ang mababasa po natin dyan, yung una-una po, date, petsa, income, purchased, amount purchased, saka balance. Ayos ba? Very good, children. Ulitin natin. First column, date. Second column, income. Third column, purchases. Fourth column, amount purchased. And fifth column, balance. Okay. Game. Ito na exciting part. Ito po ay laro. Ang tawag po dito ay prosperity game. Ang gagawin po natin ngayon, petsa 23, di ba? November 23. Okay, ang gagawin po natin, November 23, lalagay mo ngayon doon sa date mo. November 23. Yan, lagay mo na ngayon. Sulat mo na ngayon. Very good, children. Okay. Doon sa income po, magsimula po tayo, maglagay po tayo ng 1,000 pesos. So, kung may income po tayo 1,000 pesos, yung balance po will be 1,000. Okay. So, yan po mangyayari. Ngayon, ito po ang rule. This is game. This is a game. The rule is, yung 1,000 na yan, you have to make ubos. Ubusin nyo po ngayon. Imaginary to. Imaginary 1,000. Isusulat mo yan. Yung 1,000, ano mo yan? Isusulat mo yan. Pero kailangan mo ubusin. 1,000, madali lang to ubusin, Clooney. Groceries, 500 pesos. O, sulat mo dyan. Laro lang po to, May utang ako dun sa aking ka-office mate. 100 pesos, isulat mo. So, yung 1,000, less groceries, 500 pesos, di 500 natira. Nagbayad ako ng utang, 100, di 400 natira. Nag-load ako, 200. Kinain pa nga lahat eh. Yan, okay? So, 200. Ang natira, magkano po? 0. O, tama, di ba? Ay, 5. O, tama. 5, 4. Ayan. May natira pang 200. Ayan. Yung 200, pinantaksi ko. Dapat po, maubos po ang 1,000. Okay? Doon sa July 23. Okay? Pagkatapos, bukas po, July 20. November, sorry. November 24 na po bukas. Monday, di ba? Di ba yung income nyo kanina 1,000? Magiging 2,000 na. Gawin nyo 2,000. Okay? Ngayon, the rule is kailangan po maubos ulit yun. Yung 2,000 na yun, di ba? 2,000, sus naman, Clooney, ang dali ubusin yan. Pambabayad ko sa Meralco. Okay? Meron pa nga, dapat 2,100 yung kuryente ko. May utang pa ako na, basta ibayad mo yan, kailangan, i-record mo na naman. Dapat po, 0 balance. Okay? Pagkatapos po nun, stop na kayo. Stop. Hintayin mo na naman ang November 24. Ay, 25. Ano na po yun? Tuesday. Pagdating ng Tuesday, di ba 2,000 yung huli? 3,000 nang papasok na income. Again, kailangan ubusin mo yan within the day. Imaginary lang po. Hindi po natin kailangan ng totoong pera dyan. Wala pong laman. Basta imagine niyo po na may pumapasok, naging 3,000, kailangan mo ubusin. Yung 3,000 na to, tama-tama, meron akong utang sa tindahan kay Lolo Joel. Ayan, 1,000. 1,000 ang babayaran ko sa tubig. Ubus kagad, Clooney. Tapos yung 3,000, ayan, ubus kagad. Very good. Hintayin mo muna ulit. Pagdating po ng Thursday, hindi na 3,000 yan. May papasok na naman sa income mo, 4,000. 4,000 naku, kadali ubusin yan. Bili ako ng bagong pantalon. Ayan. Yung Levi's, 501. Magkano yun? 3,000. May natira pa 1,000. Bibili ko ng shorts. Okay lang. Isusulat po yan, Dapat po ubos. Ubos yan. Yan po.
Tuloy-tuloy po yan. 5,000. Tapos susunod na araw maging 6,000, 7,000. Dadating sa point na aabot po yan ng mga hundreds of thousands. Kailangan nyo po yan maubos. Kailangan nyo po mag-isip ng pagkagagastusan para maubos yan. Tandaan nyo, nagdo-double your income nyo daily. Ang magiging problema po natin, paano po ubusin? Gawin nyo po yan, araw-araw, maging diligent po kayo dyan, talagang seryosohin po nyo. You know what will happen? Ito po mangyayari dyan, ano? Hindi po tayo sanay gumastos sa malaki, lalo na pag umabot po yan ng mga 100,000, 200,000 a day. Kailangan ubos yan, hindi pwedeng, Sir Clooney, pwede bang tira, may yung bukas naman, kasi hindi, kailangan ubos, that's the rule. The prosperity game, pag dumating yung pera ng ganun, kailangan ubusin at isulat mo. Kailangan malaman ng brain po natin kung saan pumupunta yung pera. Dadating ang time, maghahanap ka na talaga kung kailangan, ano paggagastusan ko rito. Ang nangyayari po dyan, yung ating pong mental wallet, we call it mental wallet, na i-stretch po through imagination. Hindi po tayo sanay gumastos ng 100,000, 200,000, 300,000, 1 million a day. Pero dadating po ang point of time, pag naging diligent po tayo dyan, sineryoso po natin yung paggawa niyan, nitong prosperity game. Naku po, magtataka kayo, mag-iiba po ang atin pong attitude tungkol po pagdating po sa pera. Okay? Kasi we were trained palaging kulang. Naku, ayoko gastusin to, mawawala. Dito po hindi. We were trained na may pumapasok. Araw-araw, dumodoble, tumitriple. Again, hindi naman totoo yan. Again, the brain will always think in pictures. Yung influence po, papasok po dun. It will break the negative programmings. No, may pumapasok po. Importante po yan. Again, mas effective po kung nagre-release po tayo. Pero pag ganyan po ang gagawin natin, it is a very powerful game. I call it the prosperity game. Dumating nga ang time Naku, hindi ko na alam saan ko uubusin to. 1 million, 1,000,000 na ang pera ko. Naghahanap na ako ng pagdodonatan. Ngayon makakabisado mo ngayon kung sino-sino yung mga available na pwede pagdonatan. Ma-stretch talaga yung consciousness natin, mga sirs and mga moms. Kaya yung prosperity game is very powerful. Okay? Ayan po, ulitin po natin. 5 columns, date, income, purchase, amount purchase, saka balance. Doon po sa mga uma-attend ng mga seminars, inaano ko yan yan po na-explain ko. 2 hours kong tinuturo yan. At marami pong questions dyan. Pero ngayon, siningit lang po natin sa The Midnight Magic Carpet Ride Show. Ayan. Okay? So, sana po nakapulot kayo dyan. Okay. Babasa muna ako ng mga text messages. Good evening po, Sir Clooney. Oy, hindi kita imamam kasi ayaw mo magpatawag ng ma'am. Di ba po? Sabi mo, ate lang. Ate Angelita. Ayan Diba? Huling nag-usap tayo doon. Sabi mo, do not call me ma'am. Just ate, pwede na. Okay. Good evening po, Ate Angelita. Matagal na po siya nakikinig po sa amin ni Sir John sa Midnight Connection. Okay. Next, from Romel. Good evening, Sir Clooney. Good evening there, Sir Romel. Yun. From Mila Mamaril. Hello, Sir Clooney. Nakikinig po ako sa programa nyo sa radio ngayon. Salamat po sa mga magagandang mensahe ng inyong programa. Maraming salamat rin po sa mga text nyo. Natutuwa ako. Pag alam ko nandyan kayo nakikinig, mas ginaganahan po si Clooney Uy. Doon po sa mga nagtatanong ng cellphone numbers, isa lang pala, Ang atin pong cellphone number is 0926 615 6537. 0926 615 6537. Okay, doon naman po sa mga nagtatanong ng like pages
sa atin pong sa Facebook, no? We have 3 like pages available, no? First, yung pong alam nyo naman yan, di ba? Kung may Facebook kayo, naiintindihan nyo ako. Hindi ko na-explain na mag-open kayo ng Facebook. Okay? Pwede ang atin pong fan page. Hindi na po fan page tawag ngayon, na like page na eh. Releasing of Negative Programmings and Emotions. Yan po. Pag tinype nyo yan, sa atin po yan, i-click nyo po yan. Marami po tayong mga messages dyan. Releasing of Negative Programmings and Emotions. Tapos nandun rin po yung The Midnight Magic Carpet Ride Show page. The Midnight Magic Carpet Ride Show page. Okay? O Magic Carpet Ride Show lang yata yun eh. Check nyo na lang. Saka po yung sa group page naman, The Midnight Connection Group. The Midnight Connection Group. Ito po yung mga kaibigan natin at yung mga listeners po way back. Kasama ko pa si Sir Johnny. Okay? Yan po. Ulitin po natin. Mga like pages available. Releasing of Negative Programmings and Emotions. The Magic Carpet Ride Show page. Saka po yung The Midnight Connection Group. Doon naman po group yun. Nasasali po kayo. Very good. Oh, suki ko to. From Stella of Cainta. Good PM, Sir Clooney. Excited na naman ako at Magic Carpet Ride Show na. Ganda pa ng topic nyo. Thank you, Miss Stella of Cainta. From Mrs. Takderan ng Laguna. Magandang gabi sa iyo, Clooney. Matagal na ako nakikinig sa inyo ni Johnny Midnight. Buti naman at tinuloy mo ang programa kahit wala na siya. More power, from Mrs. Takderan of Laguna. Salamat po sa pag-text, Mrs. Takderan of Laguna. Good PM, Sir Clooney. Kailan po ba releasing seminar? From Lino of Malambon. Okay, yung mga nagte-text po katulad nyo, Sir Lino, sinesave ko na po yan. Binibigyan nyo kasi pangalan nyo, no? Sinesave ko na po yan. Tapos, from time to time, iti-text ko po kayo dun sa mga schedules ng releasing seminar. Meanwhile, join us in our group muna sa Midnight Connection Group, the Midnight Magic Carpet Ride page, saka yung Releasing of Negative Programmings and Emotions. Good PM, Sir Clooney. Kayo pala si... Ba't alam mo totoong pangalan ko? Pangalan mo, laging nasa gold sa Royal Business Club. Congrats po. Consistent po pala earnings nyo sa Royal from Marvin C. Yes. Kasi nga po, yung Royal po, yung ating pong non-traditional business na sinasabi. Yung The Dream Business, yan po. Kasama ko po si Sir Johnny dyan. Alam nyo, hanggang ngayon si Sir Johnny, yung kanyang account doon sa Royal Business Club, yung non-traditional, tuloy-tuloy pa rin po ang pasok ng kanyang income kahit wala na siya. Ang tawag nga po dyan ng leveraging. Kaya natutuwa po ako. Pero ililipat po yun po maganda dyan, ililipat po yun sa mga anak niya. Okay? Okay. Sir, ano ba to? Sir Clooney, pwede po bang gamitin ang aklat ng pagpapatunay sa Releasing and Let Go? Okay, hindi ko nagpangalan ha. Thanks po. Anyway, ganito yan. Ang aklat ng pagpapatunay, the Book of Affirmations, is papasok, is more on creation. Pero po, ang Releasing and Letting Go is palabas. Kumbaga, magwi-withdraw tayo. Ganito yan eh. Affirmations are good. Lahat ng affirmations are good. Aklat ng pagpapatunay, very good. Lalo na yung kay Sir Johnny, yung yellow, di ba? Ngayon marami rin pong affirmations sa labas. Very good po yan lahat. Okay yan. Ang Releasing and Let Go po, para ano yan eh. Lahat po ng affirmations, pinapasok po natin to create our experience. Ngayon,
ang releasing and letting go, yung mga barang, kunwari, ang affirmation mo, I am a money magnet. Yung mga ganito, I am a money magnet. Ganito, ina-attract ko pera, pero may nakabara po na nakatanim po sa inyo from 0 to 4 years old na masama ang pera. Narinig po natin sa magubulan, nandun pa rin po yun. Yun po ang kailangan nating hugutin, tanggalin. Minsan po, pag hugot po ng mga negative programmings na gano'n, automatic po, hindi nyo na kailangan mag-affirm yung opportunities para kayo magkaroon ng extra income, abundance. Yun po minsan ang lumalapit. Okay? Pakilala ka please para ma-save ko ang number mo. Very good, children. Very good. Sir Clooney, I saw your products sa The Dream Business website. Paano pa ako maging distributor po nito sa Batangas from Gerard? Madali lang yan. I'll text you back, Gerard. I'll text you back right now. Hindi, mamaya. Pag nagdadrive na pa uwi, te-text kita about paano maging distributor ng The Dream Business. Pero thank you for texting at nakasave na. From Dolor of Cavite. Sir Clooney, nice to hear you back on air. We miss your kulitan and tandem with Sir Johnny Midnight. Nawala. Ayan, ulitin natin. Sir Clooney, nice to hear you back on air. We miss your kulitan and tandem with Sir Johnny Midnight. From Dolor of Cavite. Maraming nagte-text, natutuwa ako. Salamat. Maraming salamat. Jose Marion de las Alas. Wow, my favorite. Kanila lang magka-text tayo. Sir, kailan po ba schedule na releasing and letting go? Malalaman mo yan sa susunod. Umattend ka na, ha, sir? Ikaw ay umattend. Iintayin talaga kita. Okay. From Sir Larry Aranyego. Ayan, isa ko pong business partner to. Matindi to. Good evening, Sir Clooney. Maganda po ang topic nyo ngayong gabi. I am one of your classmate in releasing and letting go sessions. From Larry Aranyego. Ayan, maraming nagte-text. Next. Good PM, Sir Clooney. Ganda po ng topic nyo. Dami ako natutunan. 1 week na naman ako mag-aantay sa show nyo pa sa Sunday from Eric of Pangasinan. Di ba maganda nga yun, Sir Eric? Pag minsan-minsan lang, pag once a week, mamimiss nyo ako. Pag mamimiss nyo ako, di sweet tayo. Pag gabi-gabi tayo, mangyayari niyan, baka kasawaan nyo naman ako. Ayan. Okay, Sir Clooney, friend nyo ako sa FB. Please don't mention my name. Bakit naman? Nagluto ka pala ng paella kanina. Mukhang masarap. Nakita mo yung postings ko sa FB, no? Yan, ako po yung namalengke kanina. Today is Sunday. Namalengke ako ng maaga. Alas 7. Diyan po sa Suki Market sa Dapitan. At gumawa po ako ng paella negra. Alam niyo yun? Paella negra. Siyempre, kanina ko po natutunan yan. Di sa aking mentor, lahat po, pati pagluluto po, tinuro po sa akin ni Sir Johnny Midnight. Kaya, ayan. Well, malapit naman po tayo magtapos ng 1 oras. Again, napakabilis. Pag tayo po nag-e-enjoy. Di bale, we will set a goal, our intention na tumagal po tayo, at least maging 2 hours every weekend. Yan. And we will release on it. Para po mangyari. And tuwing kailan ba to? Every Sunday po, we have a date. Every Sunday sa DWBL 1242 kHz, the Midnight Magic Carpet Ride. Ang pangalan ko po ay si Clooney Uy at makakasama niyo po ako every Sunday. Every Sunday po. Don't forget, sabi nga po ng aking aking mentor, okay? We love you and we do care. See you!
Hello, this is Clooney Uy. I would like to invite you to the Midnight Magic Carpet Ride. Tuwing linggo po siya ng gabi, nagsisimula alas 9 hanggang alas 10 over DWBL 1242 kHz. Wala po tayong pag-uusapan dito kung hindi magagandang balita tungkol sa buhay. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.